naman natin na walang kwenta yung programa nyo. At ano siya diyan, nag-guest siya diyan. Bakit? Dahil kakampi nyo siya. Kita mo? Nag-guess daw dahil kakampi. Paano naging kakampi? Si Llamas anti-Marcos yan. 'Di ba? Karamihan dyan sa 4 alas anti-Marcos. Anong kakampi? Tanga. Si Vad, puro business partner daw niya dati dyan. Business partner niya doon. Puro business partners niya. Who the hell cares? Yun nga din eh, no? Ayan, ay kaibigan naman natin yan, no? You know what's wrong with you and your group? You don't like dissent. You are an echo chamber. You can... Ayan. Ang ganyan, may mga masabi lang. Ma'am Janet Kamagay, shoutout. Alibangbang, bakit hindi binabanggit nila na si Saldico, owner ng isang company na 3.9 billion LTO Dermalag contract noong 2018, kaya for sure hindi si PBB ang boss ni Saldico sa flood control. O yan, no? May revelation si Boss Alibangbang. Oo, nakita mo naman kung paano mang-asar. You see? Di ba sinasabi ko sa inyo? BBM. Nakalimutan ko na yung tawa. Matagal ko nung di napapanood si Kuya Dante. Mga Didi shit, puro war freak. Si Badong, Banat Boy. Oh, si Badong, no? Lagi natin pinapaiyak yun eh. Okay lang na magmura ka ng konti kasi yung time mo naman ay tulog na yung mga bata dito. Kasi pagmumura ng tapos puta magmumura ka rin, di ba? I don't find it amusing pagka nagmumura. And, no? Kumbaga, basta, huwag ka na magmura eh. Bullshit. Nakakabullshit nga yung sinisita natin yung pagmumura ni Digong eh, di ba? Tapos, cannot face people who have different opinions from you because you guys are a joke. Ilang beses ko na kayong hinamon ng debate para patunayan nyo sa akin yung mga claims nyo at yung mga pinaglalaban nyo, patunayan nyo rin sa audience nyo. Sino lumaban? Si Kristan lang. Tignan nyo, panalo. Oh, yung debate. Hayop na yan. Noon sa bahay namin, di kami nagmumura. Pati magulang namin. Oh, hindi. Siyempre, ganun naman talaga tayo. Ganun naman yung mas okay. Naging free lecture. Kasi walang bayad yun. Tapos, di ba? Parang ganito lang kasi. Ito ang problema kasi, mga kabatas natin eh. If you are not in the right side, okay, you are... Ba't ganun kasi, no? Ang hilig mong maghamon ng debate, no? Bakit kaya ang hilig niya maghamon ng debate? Pagka tinanggihan ka, not because takot sa'yo or ayaw nga nila eh. Hindi ba pwedeng ayaw lang nila? Pagka tinanggihan ka, hamon ka ng hamon. Pag tinanggihan ka, putya na kung ano sinasabi mo sa kanila. Kaya di ko rin masisis. Ayan. Wag mo, kung magmumura ka, no? Wag mo na sitahin yung nagmumura. Di ba? Are scared to be exposed. How will you be exposed? Kapag may dissent o may kumontra dun sa mga sinasabi mo. Ngayon, anong gagawin mo para maiwasan mo na yung mga nauuto mo ay hindi maliwanagan? Huwag ka makipagdebate. Diba? Huwag ka makipagdebate. Tingnan nyo ngayon, mga kabatas natin. Ay, nako, mali yan. No? Pa-mention naman nung kay Falsis Horsey. What happened? Ayaw patulang kasi bobo ka kasi. So pag hindi pala pag ayaw mo lumaban ng debate dahil ayaw mo na maliwanagan yung
Sino magpapaliwanag dun sa mga supporter nila? Ikaw, ganun? Oo, gusto lang sumikat kaya hamon ng hamon. Eh, sayang din di ba? Yung kita sa YouTube, sayang din. Ito mga ito na may prinsipyo daw, anti-Marcos daw. Yeah, right. Oh, let's go. Wala namang ano sa debate eh. Wala namang nanalo no? Hinamon din siya ni Melo. O bakit di ka lumalaban kay Melo? Oh, yun ang tanong. Paano yung kanyo? Paano yung Alam mo, machination sa utak nyo? I'm asking myself the same. Napapasalamat lang ako, hindi ako parte sa mga jokes niya. Yeah, no? Even Charis knows your jokes are really Kita mo, tawag Charis no? Bali, sa bagay, tawag naman namin siya kabayo eh. stupid. Panalo na kami dyan. You know that. Yun na lang. Gulo yun. Yun na lang. Actually, medyo subtle pa kayo yung jokes namin. Yeah. You call those jokes? Bakit kaya ganun, no? Eh, eto, no, ang tawag doon, kaya sila nagkakatawanan, chemistry. Alam na nila eh. Di ba ganun naman minsan yung mga tropa nyo, yung mga inside joke, kahit malaman mo lang yung unang entrada, matatawa ka na eh. Tapos pagka, yung mga internal na jokes, no? Kaso hindi ko alam, ba't sobrang laking galit sa mundo nito? Nasa echo chamber kayo, tapos may mga jokes kayo, samantalang it's not even funny. Sabi ni Boss Anirez, hindi naman tayo presidente kaya pwede. Pag mataas ang position mo, watch you say. Yun lang. Sabi ni Boss. Oh. Makasara pero di kinukuhang abogado. Iyak ako pag ganyan. Oo nga no? Yang kilos ni Kabayo, di normal. Oo. Sino po ba yung abogadong natalo sa debate? Laging talo to. Wala pang record ng panalo to eh. You know what's the joke? Yung takot kayo makipagdebate. That's the joke. That's the joke? Biruin mo, hinahamon niya, hindi naman abogado si 'di ba? Hindi abogado si Secretary Llamas. Wala naman ding abogado diyan. Pero ba't ayaw mo labanan si Melo Yap? Alam nyo na, wala tayo makukuha maayos dito. I just came here to laugh. So, Totoo. Ganun pala yun, no? Kunyari, pag pumunta ka ng comedy bar, tag sinabi mo, I just came here to laugh, no? So, matik, wala ka ng... paano kung komedyante ka rin? Siyempre, gusto mo makapulot. Siyempre, natawa ka lang, natawa ka din, automatic na yun natawa ka. Automatic, meron ka rin makukuha na pang mo. Baka maka-invento ka ng... Ito, laging literal na pantanga yung galawan eh. let's see kung ano yung nakakatawa ngayon sa kalagayan ng bansa natin dahil sa mga taong ito. Imagine that. Nababaha yung buong Pilipinas. Konting ulan lang yan ha. Nababaha yung buong Pilipinas. Yung mga sinabi nila na inayos na nila, sira ulit. Tapos, I just came here to laugh. Ha? Ano daw? Brad, wait lang. Ipinagkakamali mo yata si PBBM at saka si Sandro. Guys, paghiwalayin mo yan. Ano ba tong klaseng abogadong to? Isinisin na kay Congressman Sandro lahat ng kalsada. Buong Pilipinas. Konting ulan lang yan ha. Nababaha to laugh. So let's see kung ano yung nakakatawa ngayon sa kalagayan ng bansa natin dahil sa mga taong ito. So, dahil daw may mga baku-bakong kalsada, ang gusto niya sabihin, wala nang karapatan. Na bakit ka nga naman pupunta dyan just for laugh? Kung ang daming baku-bakong kalsada. Paano si Magalong? Pucha, bumabaha. Bundok, binabaha. Puta yung Baguio. Pero, paano pagka natawa si Magalong? Bawal na. Tanga si Magalong. Kahit dati na siyang tanga, pag tumawa, di sobrang tanga na, ganun. Parang si Jupiter lang si Kabayo, puro dada. Oo, bulok yung bunganga nito ngayot na to. Yung biyanan niya si Magalong, sangkot din yun sa flood control. Imagine that. Nababaha yung buong Pilipinas. Konting ulan lang yan ha. Nababaha yung buong Pilipinas.
Yung mga sinabi nila na inayos na nila, sira ulit. Tapos, I just came here to laugh. Anong connect? So, ang sisihin natin dahil may baha, si Sandro? Sisihin natin dahil konting ulan lang. Pagka may umuulan, si Sandro? Walang relevance sa sinasabi. Biruin mo, nakapag 15,000 views pa to? 16,000? Yung inang yan, walang kwenta. It is our tama, honor no? and privilege to have Yes, you. grabe. Baka nagulat kami. Si Prof, dito ang gusto ko magtanong kay Sandro. Naks naman. Sige nga, sige. Pong, so, based doon sa iyong past. Sorry, nagpapanboy siya. Diba? Nakakatawa na agad, wala pang nagsasalita. Tumatawa na sila. Yan ang barkadahan. Eh bakit ganun naman talaga eh? Ay nakawawa to, wala sigurong kaibigan to, no? Walang kaibigan tong hayop na to. Ako talaga, no, kunyari, madaming problema sa trabaho, stress. Pagka nakikipag-inuman ako sa barkada, laging puro tawanan lang. Minsan may mga nagtitrigger lang, wala ka pang sinasabi, natitrigger lang ng mga aksyon, natatawa ka na eh. Ito kaya, no? Kumbaga yung apat na yan, develop na yung chemistry nila eh. Affected si Kabayo. Hoy Kabayo, nakalimutan mo yung Republika ng Pilipinas nasa gitna na. Walang barkada ang puta. Pamura tuloy yan. Plastikan to the max. Magsalita Okay. Pag nagtawanan, plastikan yun. Ano kaya nga problema kung nagtatawanan no, Ma'am Chris Rose, no? lang, wala pang sinasabi, tawa na agad. I don't like where this is going. Hindi naman, hindi tama. Wala pang sinasabi to, ha? Tignan mo. So, based doon sa iyong past. Sorry, nagpapanboy siya. Tanga ka kasi naka-forward yung sinabi mo. May sinabi. Ma'am Dolly Babes Castro, shoutout. Kaya sila natawa. Buta sinungaling eh, no? Wala pa daw sinasabihin. Wala pa siya sinasabi, pero may sinabi naman. Tawa na agad. Oh. I don't like where this is going. Hindi naman, hindi tama. Wala pang sinasabi to, ha? Tignan mo. Wala pa daw sinasabi ha, pero inaantay niya magsalita. Tanga din eh. Eto ha, wala pa to sinasabi ha, pero biglang may sinabi. Inaantay niya magsalita. Tanga eh. O, tingnan nyo. Ayan, ayan ha. Magsalita lang, wala pang sinasabi, tawa na agad. Nagsalita lang, wala pang sinasabi. Tawa agad. Nagsalita lang, wala pang sinasabi. Ano ba talaga? Nagsalita o wala pang sinasabi? Nagsalita lang, wala pang sinasabi. Tawa na agad. Bobong puto. I don't like where this is going. Hindi naman, hindi tama. Wala pang sinasabi to, ha? Tignan mo. Based doon sa Ayan, oh. sa iyong past. Sorry, nagpapanboy siya. Base sa yung pass, tapos nag-sorry. Eh kaso naka-fast forward, may sinabi. But I don't like where this is going. I don't like where this is going. Wala pang punto. Hindi naman, hindi tama. Hindi past. Punya, hindi mo pa pinapatapos eh. Tanga ka ka. Kasi syempre, you studied high school sa London Yeah. and then college. Yes. And then Grabe, di ba? Privileged children using our money to study. Using your money, pera mo? Ang ina, kapal ng mukha niya itong gagon to. Pera mo? Pucha, Brad, ang laki ng problema mo. Tanga, ang sisihin mo yung tatay mo. Eh, gusto mo rin ba magtrabaho sa London sana? Ha? Eh, may problema ng tatay mo yun, di nagsumikap. Tanga. Bobo ang pucha. Ayop na yan. Ang laki ng sama ng loob sa magulang. Itong gagon to, gusto pa lang mag-aral sa London nang walang niya. Ay na, di sana. Ang ganda ng pronunciation mo sa tabol. Asar talo to si Kabayo. Kabayo ang pucha.
Using our money to study abroad. Hindi po, babies. Nagpapapansin eh, no? Oh, papansin ka, gago. Wala kasi nag-invite sa kanya mag-guest. Mga kabatas natin, we all know the Marcoses are not rich. They are not. Yung tatay Ha? Sino rich? Si Magalong. Oh, sino hindi rich? ni Bongbong Marcos, they are not rich. Ay? Yes, totoo? you- Paano mo nalaman? He's a lawyer but he's not that rich. Pucha. Si Ferdinand Marcos, no? Yung pamilya nila dati, nangongolekta na yun ng ginto. Ano kaya nasa isip nito, no? Pinagsasabi nito. Natatawa sa sasabihin whether it's funny anyone or not sa kanya. Nakakatawa yun. Ano nga eh, no? Oh, dati ng Don at Donya sa Ilocos, kaya nga eh. Ano kaya pinagsasabi nito, no? Puta, ano ba akala niya? Bigla na lang naging presidente? Hindi na dumaan ng senador? Hindi na naging senador si Apo Lakay nun? Ano kaya alam na itong gagawin to? Hindi niya alam, attorney din yun? Punta ka lang sa politiko, ilang generation na. Ilang generation na ang solve sa pamilya mo. O una si Apo Lakay, sumunod si PBBM. O pangalawa pa lang. Ilang generation? Ha? Anong point na ito? Ano kaya pinagsasabi ng gagon to, no? Oh, ulol na kabayo, dati na sila. Oh. Ano yan tungkol sa pera ng Apo Lakay noon na hindi na mapatunayan ng ilang dekada kahit nagkaposisyon na naghahanap, wow, hindi rich si Apo Lakay? Nakita ba niya wallet ng tatay ni Apo Lakay noong... correct nga eh. Yan yung claim. Walang ebidensya, walang kahit ano. Sa University of San Lazaro, Hippodrome. That's how bad, that's how doomed the Philippines is. Because nag-iipon na sila para dun sa mga anak nila. Ganun na nangyari. Sobrang bitter eh, no? Donyo Josepa nga yun eh. Bakit kaya, no? Ano kaya nasa isip nito? Feeling niya, ang nagpa-aral kay Sandro siya. Paano kaya nangyari yun? So, nangulumbat si Apo Lakay daw dahil di naman daw mayaman dati. Binigyan ng pera si PBBM. Tapos yun yung pinagpaaral. Kahit, kabayo kahit sa anong aspeto, hindi ko maintindihan kung paano mo maitatama yung sinabi mo. Ilan taon ka nung si Apo Lakay? Nag-taxpayer ka na nun? Nung let's say sabihin natin, payagan natin yung ano mo. Taxpayer ka na nung sinasabi mo nangalumbat na hindi naman si Apo Lakay dahil hindi mayaman. Anak ng toyeteng oh. Oh. Tapos, anong taon lang gumraduate si wala pang 6 years. 10 years si PBBM 6 years si PBBM since 2022. Walang ano yan. Walang trabaho sa gobyerno. Walang trabaho sa gobyerno. Paano mo sasabihin na nangulimbat din si PBBM during that time? Walang trabaho sa gobyerno.
Baka sinama niya si Aimee at Sandro na kabilang kaya niya sinabing generations na. Hindi, syempre, yung generation ni Aimee, iba pa. Oh, it's a pity na di ako nanonood dito sa kumag na kabayong ito. Kaya makapag-comment ako sa kanya at mamura ko siya sa sarili niyang programa. May problema sa isip tong gago na to. Sabi ni Boss Justice Seeker, mag-research ka naman, Mr. Kabayo. Oo nga eh, no? Oh, mga ganyang tao, may something sa utak. Kita mo? Hindi sila makapaniwalang normal ka eh. Nagpapanggap na tao, kasi kaya ganyan ang asal. Oo nga eh. Ikaw walang kwentang bobong didi shit. Nasa mukha nyong mga ugali nyo, pag-pray nyo na lang na ampuon nyo. Boss Renato Shador, shoutout. Inggit yan, inggit eh, no? Sabi ni Ma'am Mary Conchale, dati matulungin ang parents ni PBBM. Sila nagpapadala ng Ilocano dito sa Hawaii na tinawag na sakada. Correct. Si Bongbong Marcos, tama yun. Wala kang trabaho si Bongbong Marcos eh. Oh, kita mo? Eh paano pa nangulimbat? Paano mo napag-aral? Paano mo napag-aral? Kita mo, puro ka claim na pangkupal. Pero imagine that. They can send their children to study abroad. Kasi they nag-work hard eh. Kaya ikaw, magtrabaho ka ring maigi. Para kagaya ko, biruin mo. Paano yun? Napapadala ko sa abroad dito sa abroad nag-aaral yung anak ko. 3. Kasi nag-work hard ako. I'm striving. Ikaw magsumikap ka rin, ayop kang kabayo ka. Also did your master's. Nanay Carmen? So, half of your formative years actually nasa London, outside the country. So, ano yung mga na-observe mo dun and na mga natutunan mo dun sa London that you think na madadala mo dito sa yung experience sa politics dito sana? Wrong question. Yun yung nakakatawa. Dapat dito na kayo tumawa. Wrong question. Taga-tama ng tanong pala to. Ito kasi si Ma'am WhatsApp eh. Puta, pina-content pa sa akin to. Nakakabobo sobra to eh. Ayop na yan oh. Wrong question. Ang tanong dito, bakit hindi mo nadala yung mga natutunan mo sa London dito? Akin ni question niya yung performance ni Congressman Sandro. Number 1 na congressman ngayon. Ang inang yan, hayop na yan, oh. Boss Montreal, Canfield, shout out. Hayop. Hindi niya took into consideration na si Lisa, yun pa, di ba? Puta, si Lisa Araneta ay bilyonarya on her own. May ano yun, di ba? Kahit pa kung paniwala siya ay poor si Bongbong, correct. Paano yun? Paano yung Araneta? May law firm yun. Di ba? May law firm. Yung mga partner ni Efelisa, di kalibre. Tapos hindi kaya magpadala sa US. Kailangan pang kulimbatin yung tax mo. Magkano lang tax mo ba? Niyayabang mo pa. Siya lang yung natawa eh. Sabi tama si Boss B. No? Pag ganyan, alam na natin ibig sabihin. Ang laki ng problema ni Libayan, no? Ang laki. That's the right question. Loaded question. No. I mean, I'm very lucky and blessed to have been able to study abroad, to be able to live abroad. I worked abroad for 2 years. Whose money? Whose money? Whose money was used? Whose money was used? Concern. Kababs na topic mo. Oo, ano ko na eh. Dati kong
Hayop to, nakikipagpapogian sa akin dati to. Di ba, ma'am, what's up, no? Papogian daw kami. Grabe, ang apaka-bitter niyang silibayan. Bitter talaga to, hayop to. Entering politics, I was in the private sector in London. But you know, Wow. before entering politics, I was in the private sector in London. I was in But the private sector in London. We have vague declarations. Kasi ako mga kabas We natin, no? have vague declaration. May masabi. Vague declaration. Biruin mo, no? Meron ng sinabing location, may sinabi ng detail nung kumpanya. Puta, vague pa rin sa'yo. Tapos sinabi pa kung ilang, 2 years. Puta, may mga details, vague. Puta, may masabi lang tong tanga na to. Oh, pakinggan nyo, iyayabang niya yung ano niya. Like you also, if you have actual experiences, you can tell your actual experiences. Like for example, me, before I became a lawyer, my first job was, well, actual paying job. Naging waiter, kitchen helper ako doon sa catering business ng kaibigan ko. Catering business pala ng kaibigan mo. Putya na, paano naging ano yun? Isiningit ka lang pala eh. Vague declaration, biruin mo. Ano ba, paano naging vague declaration yun, di ba? Ayan o, may sinabi. Doon, we have whose money was used. entering politics, I was in the private sector in London. But 2 years private sector sa London. Paano naging vague, no? No comparison po si Kabayo. Tao ka po. Si Kabayo, hayop. you know, before entering politics, I was in the private sector in London. Alam mo yung mga kabayo, beautiful yan eh. Etong kabayo lang ang medyo pangit eh. The private sector in London, we have vague declarations. Kasi ako mga kabas natin, no? Like you also, if you have actual experiences, you can. Bakit yung mga viewers mong tanga, pilit mong inaanyayahan mo na sabihin nila yung experience nila? Tapos nung nagsabi si Congressman Sandro, ayaw mo. Tell your actual experiences. Like for example, me, before I became a lawyer, my first job was, well, actual paying job. Naging waiter, kitchen helper ako doon sa catering business ng kaibigan ko. Kaming dalawa kasi pumupunta doon. So we go to Ifugao, we go to different places kung saan merong seminar. Tapos kami nagki-cater, nagluluto, nagki-cater, naghuhugas. Then after that, Wala naman nagtatanong eh. Buti kay Sandro, may nagtatanong. Nung tinanong, saka sumagot, ikaw nagyayabang ka lang eh.